ginamit na propaganda no ng ating mga opisyal noong 1971 hanggang 2003 para manatili sa kapangyarihan. Ano nga 'yon? Media. Okay? Media. Golden age ng ating literature sa Pilipinas, that's Japan. Okay? Japan. Pag-usapan natin ng Japanese. Ano yung nilaglag sa Nagasaki? Anong tawag? That's Fat Boy. Okay? Pag naman po Hiroshima, that's Little Boy. Anong iisipin nyo? Nauna si H bago si N. Okay? Sino naman yung mga Pilipinong makahapon? That's makapili. Ano ang ibig sabihin ng hukbalahap? Hukbo ng bayan laban sa Hapon. Okay? Ano ang focus ng edukasyon ng mga Hapones? Tekvok, dignity of labor. Pag productive citizen, sino naman yon? Americans. Anong i-memorize natin para hindi tayo makalimot sa periods? That's PSA, CGR, and P. Okay? P for pre-Spanish. Um, S for Spanish, A for Americans, C for Commonwealth, J for Japanese, R for Republic, N for New Society, and the last one is the present times. Okay? Pag tinanong ka ng dignity of labor, Japanese. Pag productive citizen and democracy, that's all about Americans. Pag naman po religious education, that's Spanish. Pag naman po primitive or survival, that's pre-Spanish. Pag naman po high professionals, that's New Society. IBEC, that's present times. Pag naman po tinanong ka ng education for all, that's Republican. Okay? Republican. Sino nga yung mga pulis na Hapones? That's Kimpitay. Okay? Sila yung mga pumapatay noon sa mga bata no na hindi singkit, 'di ba? Sabi ng lola ko noon na itatapon daw sa itaas tapos tutuhugin, no? Kawawa naman. Pag naman po sumikat ang tanka at haiku, 'di ba? Sa panahon ng mga Hapon. Now, pag-usapan natin. Pag sinabi nating love as topic, ano 'yon? Tanka. Pag sinabi naman nating nature as topic, haiku. Pag love and nature, that's tanka. Who is the greatest um haiku writer? Who's the greatest haiku writer? That's Mashu Basho. Okay? Ang mga Pilipino, dahil nagiging sikat ang literatura natin sa panahon ng mga Hapones, marami tayong mga writers. Pag-usapan natin ang mga writers natin. Pag tinanong ka sa board exam ng Prince of Balagtasan, sino yung sasagot mo? Prince of Balagtasan, sino yung sasagot natin? Sige nga, Balagtas. Pag naman po, hari ng Balagtasan, that's Batuti, si Corazon de Jesus. Nagsulat sa titik ng bayan ko. Jose Corazon de Jesus. Pag naman po Seng Siso, sino yon? Jose de la Cruz. Tama? Again, Jose Siso de la Cruz. Gisolon. Sino naman yun? Gisolon. Epifanio de los Santos. Pag naman po Severino Reyes. Lola Basian. Okay? Pag naman po Amante Hernani. That's the laborer leader. Sino yon? Amado V. Hernandez. Okay? Pag naman po Quijano de Manila. Nick Joaquin. Okay? Hispanic, Nick Joaquin. Pag naman po American, Bienvenido Santos. Okay? Pag naman po Dove G. Lion, that's Jose Garcia Villa. Pag naman po Memoria Photographica, that's Jose Maria Panganiban. Again, Memoria Photographica, Jose Maria Panganiban. Father of the Tagalog Classics. Father of the Tagalog Classics. That's Modesto de Castro. Yung sinulat niya, Urbana at Felisa. Okay? Urbana at Felisa. At yan ay halimbawa ng ano? Epistolary. Okay? Tagalog Joan of Arc. Sino yon? Kahabagan. Cavite Joan of Arc. Sino yon? That's Montoya. What about for Visayan Joan of Arc? That is Visayan. Magbanwa. Okay? The first Filipino publisher. Sino naman yun? That's Tomas Pinpin. The oldest existing newspaper. Manila Bulletin. First and longest running comics. That's Kengkoy. Saan makikita yon? Sa Liwayway Magazine. Okay? Pag naman po ama ng maikling kwentong Tagalog. Ama ng maikling kwentong Tagalog. Sino? Rosario. Geogracias Rosario. Tandaan niyo po yan ha. Sampagitang walang bango. That's Inigo Edregalado. What about for Child of Sorrow? That is
Zoilo Galang. What about for Uhawang Tigang na Lupa? That's Liwayway Arceo. Tigang ka ba? Tiisin mo yan kasi po board exam ang aatupagin mo sa taong to. Okay? Board exam ang aatupagin natin hanggang March. Si Sir Melvin muna kasama mo. Okay? Again, ano sinulat ni Iniego? That's sampagitan mo walang bango. Ano, bakit nawala ng bango yung sampagitan niya? Kahit kanino niya kasi pinapaamoy. Okay? Para hindi mawala ng bango, ipapaamoy lang sa iisang tao. Malinaw hindi? Malinaw. First palang ka-award for short story. Genoveva Matuti. First Palangka Award for Short Play, Dionisio Salazar. Okay? Dionisio Salazar. Tandaan niyo po yan ha, Matuti, that's short story. Pag play, that's Dionisio Salazar. Okay? Ang pag-ibig ay hindi pag-ibig kapag nakakakita ng pagbabago. Sino may sabi niya? Si Shakespeare. First Filipino canon maker, that's Panday Pira. Bayan ko, sino naglapat ng tinig again? That is Joseng Batuti or Jose Corazon de Jesus. Sino naman po yung madamdaming mananalaysay ni Carmen Guerrero Nakpil? Madamdaming mananalaysay ni Carmen Guerrero Nakpil. That is Chudoro Agoncillo. Sino naman yung nagtahi sa watawat? Marcela Agoncillo. Sino naman yung first Filipino diplomat? That's Felipe Agoncillo. Okay? Felipe Agoncillo. Malinaw? Yes. Ayan. Nakakasabay ba? Yes. Hinga muna ako ng konti. Ayan, habol lang po, no? Sa mga hindi po nakahabol, ulitin lamang po ang video. Okay? Pag-usapan natin yung important terms na atin pong dapat hindi kalimutan, no? Kasi nga po, kadalasan silang lumalabas. Ano nga yung curing wounded soldiers natin na convention? It's the Geneva Conventions. What about mitigating global warming na programa ng Japan? That's the Kyoto Protocol. Okay? Pag naman po, ban the use of incinerators, anong batas yun? 1999 Philippine Clean Air Act. Okay? Pag naman po civilization, anong iisipin? River. Okay? Saan ang galing ang civilization ng mundo? Tigris and Euphrates. Anong lugar? Sumer, Mesopotamia. Ano siya ngayon? Iraq. Okay? Saan naman ang galing sa China? Wanghu and Yangtze. Saan naman ang galing sa Egypt? Nile, the longest river. At saan naman ang galing sa India? Indus River. Okay? Indus River. Pag naman po system of writing ng Egypt, hieroglyphic. System of writing ng Greece, linear B. Ano naman po ang system of writing ng India? Indus script. Ano naman po ang system of writing ng Pilipinas? Baybayin. Pag walang baybayin, alibata. Okay? Pag naman po system of writing ng China, that's Hanzi. Malinaw? Hanzi. Okay? Pag naman po oldest existing religion in Asia, that is Hinduism. What is predominant characteristic ng Eastern religion? Mysticism. What about for Western? Optimism and monotheism. Bakit optimism? Kasi naniniwala tayo sa resurrection. Okay? Muling pagkabuhay. Pag-usapan natin ang elements of the state. Ano po yung elements ng ating estado? Ano mnemonics natin? PSGT. Go. PSGT. Okay? Pag sinasabi natin P, population, S, sovereignty, G, government, T, territory. Pag sinasabi natin powers of the state, anong tatlo? PET. Police power, eminent domain, or expropriation and taxation. Pag sinabi kong general welfare, that is police power. Pag sinabi kong public use, imminent or expropriation. Pero anong ibibigay mo sa may-ari? That is just compensation or fair market value. Pag naman po freedom from foreign control, that's sovereignty. Okay? Sovereignty. Kinds of taxes tayo. Charge of burden muna. Taxation. Pero kapag tax for all adult citizens, community. Pag ikaw, tayo, professionals, that is income tax. Pag properties, that's real estate tax. Pag minana mo, inheritance tax. Pag naman po seller's tax, capital gains tax. Okay? Capital gains tax. Pag naman po imports, takipa.
Okay? Pag naman po luxurious goods, ad valorem. Pag naman po um, cigarettes, liquors, that is syntax. Okay? Pag-usapan natin yung mga karapatan mo. Sinabi nating right to be happy, civil rights. What about for right to uh, liberty, property, and security? Amparo, right? Bring me the body, corpus. What about for right to live in a healthy and safety environment? Writ of kalikasan. Order of the higher court to the lower court to do your job. Writ of mandamus. Okay, what about for what is being violated by cases of wiretapping? That is privacy of information. Okay? Privacy of information. What about if tinanggalan ka ng karapatang bumoto? Tawag sa'yo disenfranchise. Pag naman po karapatang bumoto, suffrage. Pag naman po karapatang tumakbo, that's political rights. Okay? Karapatang tumakbo, political rights. Pag-usapan natin ang lawmaking. Sino yon? Legislative. Ang implementor, executive. Ang interpreter ng batas, judiciary. Okay? Ano yung safeguard nilang tatlo? Check and balance. Kailan nagkakaroon ng legislative power ang president? Kapag pumipirma siya sa batas na ipapasa. Pag naman po ayaw niya, veto power. Okay? Veto power ang gagamitin niya. Now, who can declare the existence of war? Congress. Saan manggagaling ang impeachment? House of Representatives. Sino ang magde-decide? That's Senate. Okay? Sino magde-decide? Senate. Forms of government tayo. Pag sinabi nating no private property, communism. Pag sinabi naman po nating talent, meritocracy. Pag sinabi naman po nating elites, aristocracy. Pag sinabi nating government being led by selected few, oligarchy. National to national, local to local, federalism. Marcos senior government, parliamentary. Again, parliamentary. What about government being led by dead people? North Korea. That is necrocracy. No government at all. That is anarchy. Pag naman po modern capitalism, ano ang manifestation? Entrepreneurship. 16th century economic policy, ano nga yun? That's mercantilism. Okay? Mercantilism. Anong sinusunod natin sa ating tax system? Progressive, regressive? That's progressive tax. Okay? Progressive tax. Pag-usapan natin yung qualification sa ating mga hinihalal, no, sa ating bayan. Edad ng presidente, 40. Edad ng senador, 35. Edad ng voter, 18. Edad ng congressman, that's 25. Period of residency tayo, ang voter, 6 months. Ang congressman, 1 year. Ang senator, 2 years. Ang presidente, 10 years. Ang term of office, pag sinabi natin presidente, 6. Pag senator, 6. Pag congressman, 3 lang. Okay? 3 lang. Edad ng Chief Justice, 40. Ilang justices? 15. Malinaw? Hindi. Malinaw. Pag sinabi natin community, ano nga yun? Gemeinschaft. Pag sinasabi nating society services, Gesellschaft. Ano yung guarantee na binibigay sa Constitution sa mga unit ng government natin? Fiscal autonomy. Okay? That's the fiscal autonomy. The highest law of the land. That's Constitution. Okay? Paano nabuo ang 1987 Constitution? Paano nabuo ang 1987 Constitution? Constitutional Commission. Okay? Constitutional Commission. Kung gusto mong maging citizen sa bansa, ano yung mga pamamaraan? Una, natural. Pangalawa, naturalized. Ano yung dalawang klase ng natural born? Very good. Jus sanguinis and jus soli. Okay? Jus sanguinis and jus soli. Pag place, soli. Pag blood, sanguinis. Okay? Tandaan niyo po yan. Yung naturalized, yun po yung dumaan sa kongreso para ipasa pa. Lalo na yung mga
players natin, no? Na pinapalaro sa World Cup, sa FIBA, di ba? Okay? Kailan ang election natin, by the way? Every second Monday of May. Okay? Every second Monday of May. Pag naman po, power ng mga tao to approve or reject a law, that's referendum. Pero power to change a constitution, that's plebiscito. Okay? Pag naman po, ayaw mo sa mayor nyo, anong gagawin nyo? Recall. Tanggalin. Okay? Pa naman po, nag-enact ka ng batas. Ano naman po? Directly ang citizen. That's initiative. Tanod bayan, ombudsman. Okay? Sino lang yung pwedeng ma-impeach nga natin? Sino yung pwedeng ma-impeach? President, Vice President, sino pa? Chief Justices, okay? Kuncom, at ang ombudsman. Ano yung grounds ng impeachment natin? Bribery, di ba? Ano pa? Graft and corruption. Loss of public trust, di ba? Yung nawala ng tiwala ang taong bayan sa'yo, pwede kang, betrayal, no, ng public trust. So, pwede kang i-impeach, no? Culpable violation sa Constitution, pwede ka ring ma-impeach at pagtatraidor sa bayan. Okay, 'di ba? Pag sinabi naman nating distribution, consumption, at ano pang isa, redistribution or production. Ano yung maiisip nyo diyan? Economics. Pag naman po factors ng production, ano nga yung mnemonics? Sell, C for capital, E, entrepreneur, L for land, and the last L is for labor. Pag sinabi nating money, capital. Pag sinabi nating skill, entrepreneur. Pag sinasabi nating natural resources, land. Pag sinabi nating human efforts, that's the labor. Okay? Labor. Pag-usapan natin yung willingness to buy. Ano yon? Demand. Pag tumaas ang presyo, tataas, bababa ang demand. Bababa ang demand kasi mataas presyo. Okay? Anong babilhin mo? Substitute, di ba? Pag naman po law of supply, willingness to produce. So, pag tumaas ang presyo, anong mangyayari? Tataas din yung supply. Okay? Pag sinabi nating normal goods, ano ang relationship? Income will rise, demand will rise. Example, branded goods. Pag naman po inferior goods, yung mga ukay-ukay. Okay? Pag naman po essential goods, ano yon? Elastic or inelastic? Essential. That's inelastic. Inelastic, ibig sabihin, hindi pwedeng mawala. Ano yung mga elastic? Chocolates. Okay? Chocolates. Di ba? Gawa ng Pinoy. GNP. Gross National Product. Ibig sabihin, kahit nasa ibang bansa ka, kung Pinoy ka, kasali ka. Okay? Pag naman po, gawa dito sa Pinas, gross domestic. Ibig sabihin, dito lang. Kahit Pinoy ka, nasa ibang bansa ka, hindi po pwede yan. Okay? Pagtaas ng presyo, inflation. Sobrang bilis ng pagtaas ng presyo, hyperinflation. Okay? Pag naman po, nurture Philippine arts sa bansa, NCCA. Okay? Ceteris paribus means, ano ibig sabihin? All things remain constant. Okay? All things remain constant. Sino nga yung exempted sa pagbabayad ng tax? Yung retired government employees. Sino yung hindi pwede sa party list system natin? Religious sector. Okay? Ano yung batas sa Expanded Senior Citizens Act? Republic Act 9994. Okay? Pag naman po, nagbibigay ka ng preferential attention, ano yung hustisya yon? Social justice. Pag-usapan naman natin ang generations. Ano ang mnemonics natin pag sinasabi natin generations? LG, silent baby, X, my, za. Okay? LG, silent baby, X, my, za. Malinaw hindi? Malinaw. Nakasabay ka ba hindi? Hindi nakasabay. Papasa ka ba? Hindi. Papasa. Kaya mo bang itap ang board exam? Yes. Ito na ba ang huling board exam mo? Say yes! Yes, very good. Nakasabay ba? Of course, naiintindihan ko kapag hindi mo nasabayan. Ulitin mo lang ang video and you'll be able to cope with the drills. Okay? Do not get frustrated. You can review the video naman. You can rewatch the video naman. Alam kong mahirap yun. Okay? Pero if Sir Melvin was able to master all of those, there would be no reason na hindi mo kaya. Okay?
Kaya mo kasi mas matalino ka sa'kin. Kaya mo dahil may pangarap ka. Kaya mo dahil ayaw mong saktan ang mga magulang mo pagdating ng board examination results. Kaya mo dahil priority mo ang review. Ang iba dito pupunta after ng board exam results. May mga magpo-post, "Thank you Sir Melvin." Tapos makikita nila, punta tayo dito kasi may pa-drill daw dito." Ikaw ngayon nandito ka na, advantage mo na, nakapagsimula ka na, okey?